Nagtalaga daw po na higit sa 37,000 mga pulis ang PNP para bantayan ang pagbubukas po ng klase ngayong araw. Ayon pa rin po sa PNP, nasa 37,700 na mga pulis ang pinakalat nila sa buong kapuluan bilang bahagi pa rin po ng kanilang Oplan Balik Eskwela. Babantayan nila ang kaligtasan ng milyon-milyong mga mag-aaral sa higit na 45,000 public at private school sa buong bansa. Bukod sa dineploy o pinakalat ng mga pulis, maglalagay din daw ng mga pulis assistant desk at mobile patrols ang PNP sa paligid ng mga paaralan. Umakyat na sa 12 Pilipino ang naitalang sugatan sa Israel kasunod ng pambobomba ng Iran. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Embassy sa Tel Aviv. Nasa 22 Pilipino naman ang inilipat muna ng matitirhan matapos masira ng bomba ang kanilang bahay. Sa ngayon, mas tumindi pa ang bakbakan ng Israel at Iran. Nitong weekend, pinuntirya ng Israel ang capital city ng Iran na Tehran, kung saan tinarget nito ang energy facilities at defense ministry headquarters. Habang ang Iran naman gumanti ng kabi-kabilang missile attack sa iba't ibang bahagi ng Israel. Ang sunod-sunod na pag-ataking dalawang bansa ay kasunod ng biglaang pagbomba ng Israeli Defense Forces sa ilang military at nuclear sites ng Iran noong Biyernes. Napatay sa raid ang ilang nuclear scientist at ang mga matataas na opisyal ng armed forces ng Iran. 10 na ang naitalang nasawi sa Israel habang 78 naman sa Iran. Nakatakda po namang sagutin ng ICC prosecutor ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang makalaya. Matatandaang sinabi po ng defense team ni Duterte sa kanila pong formal request na hindi tutol ang prosecution sa hinihingi nilang interim release para nga sa dating Pangulo. Pero ayon po sa Office of the Prosecutor, maglalabas sila ng posisyon sa naturang request na isusumiti pa rin po sa pre-trial chamber ng ICC. Sa ibang balita naman, nagsagawa ng ikalawang maritime cooperative activity ang Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Kabilang sa sinanay ng mga sundalong Pilipino at Hapon ang communication checks, anti-submarine warfare, cross-deck exercises at marami pang iba. Kasama sa lumahok sa joint exercise sa mga barkong pangdigma at mga eroplano ng Philippine Navy, Air Force at ang Japan Maritime Self-Defense Force. Isinagawa ang joint maritime exercise kasunod ng pagratipika ng dalawang bansa sa bago nilang Reciprocal Access Agreement o RAA. Binira ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador kaugnay po sa kanyang impeachment trial. Sa panayam po ng News 5 sa Vice Presidente, sinagot niya ang mga issue kabilang po ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit raw o huwag nang lumahok bilang Senator Judge sa impeachment case sina Senador Robin Padilla at Amy Marcos. Binatikos ang dalawa matapos nga po makitang kasama ng bise sa Malaysia kahit na nakapanumpa na mga ito bilang mga hurado sa impeachment court. Pero ayon po kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat na ipa-inhibit. Kung disqualify natin, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Lukareta. Yan ang tinig po ni Vice President Sara Duterte. Natanggap na raw po ng kampo ng bise ang summons mula sa Senado. Nai-refer niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay po ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. No comment naman daw ang bise sa pahayag po ni Pangulong Marcos Jr. na handa itong makipagdialogo sa Senado at Kamara para nga ayusin ang gusot sa issue ng impeachment. May ganun bang pahayag? Parang niliwanag yata nila ito na walang kaugnayan sa impeachment. Yes. Pero merong patutsada. Opo, ang Vice Presidente sa kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro na kamakailan lamang ay nagpahayag po hinggil sa umano'y mga taong manggagamit at handang magpagamit. Sabi niya yan bilang tugon sa pahayag po ni VP Sara at Senator Amy Marcos laban sa Pangulo na sinisisi nilang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte.
Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. At yan po muli ang tinig ni Vice President Sara Duterte.